siya? Siya si Ophelia. Siya yung asawa ng kapatid kong namatay. Hi, nice meeting you. Nagsisisi ka na ngayon. Yan ang pinakawalan mo dahil kay Lara. Kaya sana sa huli, ikaw rin ang piliin ng anak-anakan mo. Paano na tayo ngayon? Ate, wala na si Inay. Dito lang ako sa Tagaytay. Babawiin ko muna ang anak ko. Ate, paano kung ikaw yung balikan ni Digoy? Natalo ko na siya na. Kaya ko uling gawin yan. Kaya hayaan mo na akong bawiin si Lara dahil ang anak ko na lang magbibigay ng direksyon sa buhay ko. Janet, anong ginagawa mo dito? Ano pa? Di lumilipat? Dito na ako titira kasama si Lara. Hindi ako papayag na tumira ka sa pamamahay ko. Si Lara masusunod, hindi ikaw. Kaya sorry ka. Sinabi nang hindi ka titira dito. Lara? Janet? Lara, anak. Kasi si Mami, Bessie mo, pinapalayas ako eh. Ayaw niya magkasama tayong dalawa. Mami, Bessie? Totoo po ba yun? Kasi ano, anak eh. Lara, sandali! Okay na anak, pumayag na ako na dito na tumira ang mommy Janet mo kasama natin. Hoy, Chimay, bilis-bilis mo yung pagkilos dyan. Ito mo palapas. Ilako mo sa labas! O, ayan, sige, ilako mo! Alam niya ka! Ito ang gusto ni Lara. Katanggapin na lang natin nandito si Janet. Pero huwag natin kakalimutan bahay namin ni Bessie to. At pag nag-away kayo uli, nanggulo kayo, pareho kayong papalayasin. That Janet is going to be a big problem. Kaya nga hindi ako mapakali na dito siya sa pamamahay ko. Dahil pakiramdam ko, hindi lang naman si Lara ang pakay na dito. Baka mamaya bumigay na rin yan si Leandro doon sa babaeng yun. Pakiramdam ko, ako ang nasa losing end sa sitwasyong to eh. Dahil dalawa ang pwedeng mawala sa akin, ma. Nandito pala yung dalawa nagpapanggap na ina. Ikaw, anong plano mong gawin sa kwarto ni Lara? Aayusin ko lang naman yung buhok niya. Hindi maarting bata ang anak ko. Anak mo, akin na si Lara. Akin lang siya. Kaya kayong dalawa, bumalik na kayo sa kwarto niyo. Dahil ako ang makakasama ng anak ko ngayong gabi. Hindi ka mapapayag sa gusto mong mangyari. Mas lalo na ako. Hindi ko ibibigay sa'yo si Lara. Alam niyo, maling-mali kayong dalawa. Hindi kayo kailangan ng anak ko. Baka nakakalimutan niyo na nainanayan lang kayo. Ako ang tunay na ina ni Lara, ha? Hindi nga ako papayag na turuan mo ng kung ano-anong kaartehan si Lara. Hindi siya maarteng bata eh. Wala akong pakialam sa opinion mo, Chimay. Pwede ba tumigil na nga kayong dalawa? Ikaw ang tumigil, kaya tumabi ka dyan. Akit ako. Ay, tumabi ka dyan. Ikaw, tumabi ka. Gatas gusto mo. Tumabi ka nga Hindi dyan. nga eh. Sinabi nga kami nga makakasama ni Lara ngayon eh. Ako ang makakasama niya ngayon. Sige, ipilit mo. Sige, sige. Ito. Janet, Ophelia! Hanggang ngayon nag-aaway pa rin kayong tatlo? Hindi kayo pwedeng sabay-sabay kay Lara. Kung gusto niyo, mag-set tayo ng schedule. Mas gusto ko yung ganyan. Pabor sa akin yan. Nang sa gano'n, nasosolo naman natin si Lara, hindi yung palagi na lang tayo nag-aagawan ng ganito. Eh ako eh, parang wala naman ako magagawa eh. Di ba kung hindi ako papayag, eh di ako may dihado. Sige na nga. Kahit ayoko dyan sa schedule na yan eh, payag na ako. Basta dapat may sariling araw ako kay Lara, ha? At kapag araw ko, bawal kayong lumapit. Honey, biglaan ang problema sa mga deliveries kaya kailangan kong bumuwi sa Manila. Babalik din ako agad, promise. Pero kailangan ba talagang mawala ka ng ilang araw? Hindi ba pwedeng sandali lang? Alam mo naman, meron tayong mga buitring kasama dito sa bahay. Kailangan ko talagang ayusin eh. Kung hindi magkakaproblema sa farm. Huwag kang mag-alala, babalik ako dito agad. Papaliparin ko ang kotse. Mas magiging malaki ang problema ko dito, lalo na't wala ka. Pero hayaan mo na yon, mag-ingat ka na lang at huwag ka nang magmadali. Siguro naman kaya ko na yung dalawang babae dito. Text mo lang ako kung may problema. Babalik ako dito agad, promise. At saka dun sa dalawang babae, huwag kang magpapatalo. Tandaan mo, bahay natin to. At tayo magde-decide kung sino man nanatili dito. Ingat ka, Han, ha? Okay. Tawagin mo ako pag nandun ka na. Sige. Oras ko ngayon at bawal kang makisawsaw. Sisilipin ko lang anak ko. Bawal na ba tumingin? Diba may schedule tayong sinusunod? At ayon sa schedule na yon, bawal ka doon. Okay, fine. Pagkatapos mo naman ako na eh. At pagkasama ko na siya, mas gagalingan ko pa kaysa sa'yo para makalimutan niya magkasama kayo.
Hindi mo ko kayang palitan sa puso ni Lara. Talaga? Baka nagawa ko na. Sige, magpakasawa ka sa anak ko. Yung asawa mo munang aasikasuhin ko. Wala si Leandro dito. At bawal kang lumapit sa kanya dahil pag ginawa mo yun, malalagot ka sa akin. Talaga, Bessie? Nakakatakot ka naman. Sige, bantayan mo maigi si Leandro, ha? Baka kasi maagaw ko siya sa'yo. Baka dumating yung araw na ikaw na lang ang bisita dito. Lintik na schedule na yan, no? Kailangan ko pa mag-antay para makasama ang anak ko. Boss na boss lang nga yung anak mo eh. Bawal madalaw ng walang appointment. Hindi nakakatawa. Pakiramdam ko nadadaya ako eh. Paano ako makakabawi sa anak ko? Kapiranggot lang yung oras namin. Eh di magpadagdag ka ng Lara moments. Tanga. Parang andali, di ba? Asa na nga pala yung pinadala ko sa'yo? Eto, yung pangpatulog, yung pinakamatapang. Kapag napuno ako sa kanila, gagamitan ko na sila nito para makasama ko buong araw si Lara. Ayan o. Sir Santo. Ilagay mo na dun sa likod ng kusina sa may bodega. Ingatan mo, ah. Okay po. Ay, Jing. Sandali, ha? Ano yan? Mga picture namin ni Ofelia. Pati yung mga gagamitin sana namin sa kasal. Nagsama-sama ko para ilagay sa bodega. Sige na, Jing. Sige. Ingatan mo, ah. Okay po. Ba't ibobodega mo pa? Bili mo lang tapon. Masyadong maaga pa, Ronald, para magtapon. Kaya itatago ko muna. Pero pag ready na ako, tsaka ko itatapon yung mga yun. Bakit? Dahil umaasa ka pang magbabalikan kayo ni Ofelia. Hindi. Ewan ko. Basta ang alam ko, hindi pa ako handang itapon yung mga yun. Sige, ikaw bahala. Sabi mo eh. Pero advice lang, kasi pag iniwan mo yung alaala doon, mas masakit yun. Mas mahirap kalimutan. Uy nga pala, magkakasama na raw si Janet tsaka si Leandro doon sa farmhouse nila. Ano? Sila Janet? Oo. Kasama mahal ko, ah? Pati si Ofelia? Balita ko kasi, si Lara pipili doon sa tatlo kung sino magiging nanay niya. Iniisip mo na naman si Ofelia, Naalala mo na naman. Oo, Ronald. Ayaw ni Ofelia na may kahati kay Lara. Pero, tinitiis niya yung mga ganitong sitwasyon. Grabe talaga si Ofelia. Grabe yung pagmamahal niya kay Lara. Kasi laki lang yung pagmamahal niya na binigay niya sa akin. Katulad ng kay Lara. Hindi sana kami aabot sa ganito. Ayos lang yan. Bisya ka na lang. Ang sweet mo naman talaga, Ofelia. Tuturuan mo talaga yung anak mong magluto. Oo, Manang. Alam mo ba, dati gumagawa pa nga kami ng pancakes nun eh. Paborito kasi yun ni Lara. Nako, alam mo, nakakatuwa talaga kayo mag-ina. Sayang nga lang, dami mong kaagaw to sa bata. Pero alam mo, huwag ka mag-alala. Sa'yo ko kakampi. Aling lasing talaga. Tagal na nga namin hindi ginagawa ito ni Larry, magluto. Sana mag-enjoy yung bata. Ako, sigurado ako doon, matutuwa yun. Pero, teka, anong oras ba darating si Lara? Anong oras kayo magluluto? Dapat nga kanina pa nandito yun eh. Bessie! Oh, Si Lara, nakita mo ba? hindi. Akala ko kasama mo eh. Hindi ba dapat kayong magkasama?
Sweet niyo po yung makap. Eh kasi na-miss kita ng bonggang-bongga, anak. Saka alam mo, dati, pangarap ko yakapin ka. Tapos ngayon niyakap kita. Niyakap mo din ako. Sarap-sarap. Siyempre po, mami ka kayo eh. Kaya love ko po kayo. Ulitin mo nga. Yung alin po? Yung sinabi mong love mo ko, ang sarap pakinggan eh. Love na love po kita, Mami Janet. Masaya po ako kasi mami kita. Talaga, anak? Di ka nagalit sa akin na pinamigay kita noon? Hindi po. Kasi kung hindi niyo po ako pinamigay, wala po akong tatlong nanay. Kaya masaya po ako kasi marami po nagmamahal sa akin kasi marami po ako nanay. Ang ganda ng dollhouse mo, no? Ang laki. Alam mo, nung bata ako, pangarap ko rin magkaroon ng ganyan. Sila Daddy Leandro po at saka si Mami Bess ang nagbigay sa akin yan. Nung una po, si Nanay Ophelia yung kalaro ko dito. Ay, nga pala. Dapat pala magluluto kami ni Nanay Ophelia ngayon. Baka hinahanap na niya ako. Hindi. Lara, anak. Hindi kayo nahanap ni Ophelia. Ang sabi niya sa akin, busy daw siya. Kaya tayo na lang daw yung maglaro. Talaga po? Eh, ano pong ginagawa ni Nanay Ophelia? Nagluluto daw siya ng tanghalian. Kaya maglaro na tayo. Ang dami mong magagandang toys eh. Kakaingit. Sige po. Ito sa'yo. Ayan. Pwede ba tayo maglaro? Oo. Pwede ba ako makipaglaro sa'yo? Oo. Pwede ba silip ng bahay mo? Sige. Sige. Anak nang... Alam mo, dapat nilakasan ko eh. Kasi kulang pa yata yung sampal ko sa kapalo ng mukha mo. Hoy, Chimay, ako ang piniling samahan ni Lara. Dahil obviously, ayaw kanyang kasama. Hoy! Alam mo, hindi totoo yan. Sa susunod kasi dapat sumusunod ka sa pinag-usapan. Wala akong pakialam sa usapan. Ophelia, remind lang kita ha. Ako ang ina ni Lara. Hindi ko kailangan magpaalam o sumingit. Pasalamat ka nga. Nakikisalo pa ako sa'yo eh. Sinabi sa akin ni Ophelia ang ginawa mo. Sa susunod na gawin mo yan, mababawasan ng oras mo kasama si Lara. Anak na, masyado naman akong bihado sa inyong dalawa. Kaya nga sa susunod, matuto kang sumunod. Nang sa ganun, marami kang oras sa bata. Akala nila may isahan nila ako. Lagot sila sa akin. Dahil makakasama ko ang anak ko buong araw. Happy sleeping, Bessie Ophelia. Matulog muna kayo mga peking ina. Oras na para mamayagpag ang totoong ina. At syempre happy rin ako. Makakasama ko sila all day.
Marunong ka pala magluto. Oh, try mo to. Hindi, no? Sumay lang ang marunong magluto. Ako, binili ko yan sa karinderya sa labas. Mura pero masarap. Sigurado ko magugustuhan ni Lara. Ikaw naman, makachimekan man sa akin. Ikaw nga, tindere. Pagkatapos, hindi ka marunong magluto. Sa bagay, prutas lang naman ang alam mo. Kaya ang utak mo, utak aratilis. Pwede ba tumigil na kayong dalawa dyan? Mamaya magkainisan na naman kayo eh. Utak aratilis pala, ah. Tignan natin kung sino hindi nag-iisip pagkatapos nito. Good morning, anak. Ano, ready ka na ba mag-breakfast? Ako ang magluluto for you. Pero Mami Janet, akala ko po ba si Mami Bessie ang magluluto ng breakfast ko? Kasi tinamad bumangon yung Mami Bessie mo. Kaya ako ang magluluto for you. O, diba? Ang sweet ni Mami Janet. Opo, nakakatuwa din po kayo. Mabuti na lang po dito kayo nakatira. Alam mo, si Lola Becca mo noon, lagi niya rin kami pinaglulutuan ng almusal. At magaling mo magprito. Kaya fried ang ulam natin. Tayo pong dalawa magluluto? Oo naman. Lara Janet tandem tayo, di ba? Pretty mag-mommy sa kusina. Tara na. Sa mga taong to. Si Ophelia, tulog pa. Si Ma'am Bessie, tulog pa rin eh. Hindi naman puyat yung mga yun. Lusing, patimpla naman ng kape, oh. Ay, Ma'am, buti at nagising na kayo. Napagod ba kayo sa pakikipaglaro kay Lara kahapon? Eh, ang haba ko ng tulog niyo eh. Hindi ko nga alam eh. Nag-agahan lang ako, tapos pagkatapos nun, bumigat na yung pakiramdam ko. Hindi ko na alam kung ano nangyari sa akin. Ate Lucy, may gamot ba kayo dyan? Nasakit na ulo ko. Ha? O sige, kukuha ko lang kayo, Ma'am Bessie, ng kape. Kuha na rin kita ng gamot. Ano ba ngayon, Bessie? Bakit parang... Hindi kayo pwedeng sabay-sabay kay Lara. Kung gusto niyo, mag-set tayo ng schedule. Mas gusto ko yung ganyan. Pabor sa akin yan. Nang sa gano'n, nasusolo naman natin si Lara, hindi yung palagi na lang tayo nag-aagawa ng ganito. Ala, dapat maglalaro kami ni Lara ngayon, ah. Teka, ako ang magluluto ng hapunan. Eh, kung tulog ka buong araw, tapos tulog din... Sino nag-asikaso kay Lara? Si Janet. Yun ay kung hindi siya nakatulog.
Hindi kaya... try mo to. Loko talaga yung Janet na yan. Inisahan pa tayo. Nilagyan niya siguro na pampatulog yung inumin natin nang sa ganun maisahan niya tayo kay Lara. Napakawalang niya talaga ng babae yan. Malilintikan talaga siya sa akin. Pero hindi sumasagot si Beshi. Ano kaya nangyari sa Kalas Tagaytay? Relax ka lang pare. Hindi naman siguro magkaaway mga yun. Umuwi kaya muna tayo. Hindi ako makatiis eh. Isa pa, okay na naman yung mga deliveries natin eh. Tsaka kanina pa magkakasama yung mga yun. Baka nagkakailingan na naman yung mga yun. Tara, puntahan natin. Eh? Yan! Sabi ko na nga, be! Ophelia, ikaw ang dahilan kung bakit ang tagal namin nakatulog. Nilagyan mo ng pampatulog yung juice namin, no? Bakit ko naman gagawin yun, Aber? Well, for obvious reasons, na gusto mong makasama si Lara sa oras na dapat kami ang kasama niya. At itong mga litrato na to, hindi pa ba enough na proof to na gusto mo talagang makasama si Lara? Mandaraya ka! Siyempre naman, sino pa ba mag-aasikaso kay Lara? Eh wala kayo, di ba? Hindi kayo gumising. Siyempre ako, mga pabaya kayo. Dapat nga magpasalamat kayo sa akin. Sinisi mo pa kami? Eh, pinatulog mo nga kami, di ba? Kasi wala nga akong ginawa. Wala kayong pruweba. Kaya pwede ba, tantanan niyo akong dalawa. Kung di kayo nagising, kasalanan niyo yan. Siyempre, gusto ko masolo ang anak ko. Ang makasama siya, heaven para sa akin. Daraya ka talaga? Okay, fine. Kasalanan ko na, okay? Kontento ka na. Ha? Kontento ka na. Wala ka kasi nito. Wala ka nito. Sorry ka. Minsan kasi gamitan mo rin ng utak yung ginagawa mo. Bastos ka talaga! Ano pa kayo? Huwag na kayo mag-away? Hindi ko Pwede talaga natin pa pag-usapan. Ang kapal kasi ng mukha mo! Hoy! Kung makapal ang mukha, mas makapal ang mukha mo! Kung talaga, hindi ka na kayo! Ano ba? Sige! Bessie! Alam mo, ikaw hindi kita pakailan eh. Kaso ikaw ha, intrimitida ko babae. Walang nga kayo! Tantanan niyo akong dalawa! Hindi dapat ako sila niyo ako! Tantanan niyo ako! Mami Janet! Mami Bessie! Mami Ophelia? Pare, baka may abutan na naman tayo nag-aaway dyan. Oo nga eh. Hindi nagpapapigil yung mga yun. Pasok tayo sa loob. Baka may nangyayari na naman. Eh. Nagkaaway po ba kayo? Kasi nagsisigawan po kayo eh. Anak, Sige, sabihin mo. Sabihin mo na nag-aaway tayo para sasabihin ko, nilagyan mo ng pampatulog yung inumin namin. Ay, sinubok mo. Anak, naku, hindi naman kami nag-aaway. Bakit kami mag-aaway? Eh, di ba? Ayaw mo na nag-aaway kami. Mahangin kasi. Hinawi ko yung buhok ng Mami Janet mo. Bakit po kayo nagsasambunutan kanina? Ay, hindi! Anak, mali. Hindi kami nagsasabunutan. Kinukulot kasi namin ng Mommy Janet mo. Di ba, Ophelia? Oo. Ayun lang, anak. Pero huwag kang mag-alala, hindi talaga kami nag-aaway. Oo, anak. Actually, nag-aayos lang kami ng buhok. Oo. Eh, humangin ng malakas. Kaya mukhang na-blower yung mga buhok namin. Promise, anak, hindi kami nag-aaway. Ikaw talaga.
itong bagay sa'yo. Dahil mukha kang damo na masarap putulin. Bakit yung suot niyang gown? Dapat ang suot niya yung damit na binigay ko. Mukhang naisahan ka ata ng tunay na nanay, Bessie. Ang ganda po, Nay. Nagustuhan mo ba, anak? Sana tuwing suot mo yung necklace na yan, maaalala mo kung gaano ka kahalaga para kay nanay. May regalo si Mommy para sa'yo. Necklace din po. Pero alam mo kasi, anak, mas bagay yung kwintas na binigay ko. Ayos ha, ang daming nanay ni Lara. Sino naman kaya dyan yung totoong ina? Sigurado chaos to araw-araw. Ginawa ko po to eh. Gown ni Lara. Eh, bakit nasa basurahan? Oh, meron pang isa. Sigurado si Janet ang may gawa niya, Nay. Pwede bang pag umupo yung bulaklak, hindi na siya mamatay? Pero, ma'am, kasi ano eh. Eto ha, Gawa mo na paraan ha.